Ito mga solid, no, bigyan natin ng reaction to, no. Itong nangyayaring kaguluhan sa loob ng Bucor, no. Yung nagkaroon ng pangyayaring pagtakas ng isang bilanggo, no, na si Michael Catarroja, no. Ngayon nagkaroon ng investigasyon yung ating mga senador, no, sa loob ng Bucor, no. At ito na nga si Senator Tolentino, no. Medyo nakakabahala yung yung lumabas na sa kanyang naging investigasyon, no. So kailangan magkaroon tayo dito ng kamalayan, no. O bigyan natin din ng pansin to mga solid, no, kasi medyo nakakabahala talaga kapag ganito yung mga nangyayari sa ating bansa, no. So before natin to bigyan ng reaction o sariling opinion mga solid, no, ipapanood ko muna sa inyo yung naging investigasyon ni Senator Tolentino. So panoorin niyo muna mga solid. Kasi kanina, nung tinanong ko si Catarroja, kung na-monitor niya ba yun? Inadmit niya na, nung una, hindi niya ina-admit na pinag-uusapan na kung paano tumakas. Nung bandang huli, inadmit niya na pinag-uusapan at meron na raw mga nakatakas. Narinig niyo ba yun? Ayun. Nabingwit ko siya doon. Nung bandang huli, sabi niya, pinag-uusapan na rin namin na may tatakas, meron na rin nakatakas. Hindi lang niya alam kung bumalik. Pero nag-secret meeting kami sa sasakyan, Catarroja, ako at saka si Senator Padilla. Hindi niyo na-monitor yun? Nandun kami sa loob ng van. Ay, hindi ko na masasabi muna sa inyo yun. Hindi, ang isa sa mga pwede ko lang sabihin, isa sa mga nabanggit niya, kinakabahan siya sa mga pwedeng mangyari sa buhay niya. Pero nung kami nasa loob ng sasakyan, may mga agam-agam din siya na delikado na rin yung buhay niya. Dahil siya humingi siya ng proteksyon, nakapasok nga kayo eh. Tsaka ang kita-kita dun yung mga CCTV. Doon sa huling gate, siguro mga 7 o 8 CCTV. Si Senator Bato ang tumang responsibility. Aabot pa ito kay General Katapang? Aabot kay General Katapang. Palagay ko. Ang hirap talaga ng Bucor. Pero ikaw yung head eh. Ikaw yung head. So ayun mga solid, no, kinat na natin, no. Kinuha lang natin yung video clip, no, yung pahayag ni Senator Tolentino dun sa kanilang naging investigasyon, no. Gusto ko lang bigyan ng ng concern, no, at bigyan ng pansin yung naging investigasyon ng mga senador nitong si Senator Tolentino doon sa PDL, no, na sa kanilang pag-iimbestiga, sa kanilang pag-uusisa ay may isiniwalat itong bilanggo, no, na di umano nung nandun pa siya sa loob ay meron na siyang naririnig o na pag-uusapan nila doon nandun pa siya sa loob ng kulungan na meron na rin daw mga nakakatakas, no, na mangilan-ngilan, no, na mga bilanggo na nakakatakas doon sa kulungan, no, at hindi niya sure kung ito ba ay nakabalik na or sinabi niya doon na baka patay na, no. So para sa ating mga ordinaryong mga mamamayan, mga solid, no, siyempre parang sa atin no, medyo nakakabahala to kung ganito yung nangyayari, ganito yung nagiging sistema, no, na merong mga nakakawalang bilanggo, no. So mangyari siyempre sa atin na tayong mga mamamayan, no, nandito sa labas, medyo nakakabahala, no, kasi medyo delikado, di ba? Parang
yung mga pugante nakakawala na lang basta-basta, no. Kumbaga nakakatakas na lang ng basta-basta. So napaka ano naman nito, no, napaka delikado, no, sa magiging seguridad ng buhay natin sa labas, no. Kung mayroon tayong bilanggo na basta-basta na lang nakakatakas, di po ba? Siyempre mga solid, no, wanted yan, no, at pinaghahanap ng batas, no. Medyo ano yan patago-tago lang, no, kung saan-saan siya pumupunta, maaaring nakakahalubilo na natin, no. Hindi pa natin alam, no. So medyo delikado para sa atin, no, yung ating seguridad, no. So hindi ko naman sinasabi na yung mga bilanggo na wala ng pag-asa magbago, no. Ang tao kasi kapag nagkakasala naman o kaya nakakagawa ng kamalian, may pag-asa pa rin magbago, no, at meron pa rin yung kabutihang loob na naiiwan sa kanyang puso, no. Pero in this case kasi mga solid, no, yung mga ganyan, no, na hindi nila natatapos yung kanilang sentensya, no, yung baga nakakatakas, no. Very, very alarming yan, no. Siyempre pinaghahanap pa rin ng batas yan, no. Maaaring makagawa pa rin yan ng sa hindi inaasahang krimen, no, yung hindi inaasahang makakagawa sila ng kasalanan, no. So medyo nakakabahala sa atin, no, na mga nandito sa labas, no. Meron tayong makakahalubilong mga ganyang klase ng tao, yung tinutugis ng batas, yung wanted, no. So sana maano na to, no, yung nasolusyonan na ng ating gobyerno, no. Kasi katulad nito, hindi lang sa buhay natin, yung seguridad ng buhay natin, no. Hindi lang yan yung iniisip natin, no. Siyempre iniisip din natin yung mga kamag-anak natin, no. Yung mga pamilya natin, mga kababayan natin, no, na naghahanap buhay, na ginagabi sa labas, no. Medyo delikado kapag may mga ganitong may pag-alagala sa labas na mga bilanggo, no, na pinaghahanap ng batas, no. Maging ang mga taga-ibang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, no, ano na yan, kumbaga kakabaka sila dahil yung mga kamag-anak nila nandito sa Pinas, no. Ang nangyayari, meron pala tayong mga ganitong pangyayari na nakakatakas lang yung mga bilanggo, no. So very ano sa kanila yan, no, mag-aalala masyado yung mga relatives nila, no, na yung mga kababayan natin naman sa ibang bansa, siyempre iniisip nila yung sitwasyon ng mga kamag-anak nila dito, no. So para sa akin, opinion ko lang naman to mga solid, no, sana magawan to agad ng solusyon o matigil na yung mga ganitong pangyayari kasi very critical to at medyo nakakabahala talaga to sa ating mga kababayan, sa ating lahat, no. So sana ngayon talagang puspusan ng malaman ng mga pag-iimbestiga ng senador kung ano talaga yung katotohanan, no, at ma-resolve na o masolusyonan na yung mga ganitong pangyayari, no. Na meron bang dapat na managot o meron bang dapat na bigyan ng tamang aksyon, no, para hindi na mangyari ulit yung ganitong merong nakakatakas na bilanggo dito sa Bicol. So yun lang mga solid, no. Solid, see you in next vlog. Bye bye, God bless you all.